Formal nang naghain ng complaint affidavit sa Napolcom ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o Patidongan. Ang sentro ng reklamo ang mga pulis at politikong dawit sa kaso ng mga missing sa Bungero. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Live nag-uulat mula sa PNP headquarters sa Camp Crame. So Joash, ano ang laman nitong reklamo ni Patidongan? Corina, wala pa tayong official copy nitong complaint affidavit nga na ipinasa ni Patidongan kanina sa Napolcom. Pero kanina sa press con, kinumpirma niya na yung mga respondents dito sa kanyang ipinasang reklamo, mga pulis ito na sangkot doon sa missing sa Bungeros case. At sinabi niya na yung mga pulis na ito ay sila rin yung grupo na kumbaga tumatrabaho doon sa mga extrajudicial killing noong panahon ng drug war ni former President Rodrigo Duterte. Pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam mo lang sa buong pamilya ko, papatay niya. Opisyal nang nagsampa ng complaint affidavit ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa National Police Commission. Unang sinampahan ng reklamo ang 12 pulis na sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Sina Colonel Jack Malinaw, Lieutenant Colonel Ryan Orapa, Major Mark Almedilla at siyang pang non-commissioned officers. Hindi pa kabilang dyan ang nasa 30 inactive na mga pulis tulad daw ni retired Lieutenant General Jonel Estomo. Ayon kay Patidongan, ang mga pulis na ito ang mga berdugo ng mga dinukot na sa Bungero. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa Bungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Ayon pa kay Patidongan, si Lieutenant Colonel Orapa ang team leader na tumatanggap ng 2 milyong piso buwan-buwan mula sa gambling tycoon na si Atong Ang. Si Colonel Malinaw naman ang dating CIDG Calabarzon Chief na siyang nagpaaresto sa kanila noong 2023. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng CIDG noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Bukod sa mga sinampahang pulis, inilahad din ni Patidongan ang ilan pang involved umano na high-profile personalities tulad ni ex-Talisay Vice Mayor Charlie Natanawan at incumbent PCSO Chairman Felix Reyes. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan, hindi pa nila nababasa ang isinumiteng complaint affidavit ni Patidongan. Oras na maproseso ito, bibigyan daw ng summons sa mga kinasuhang pulis para depensahan ang kanilang sarili. Pero paninigurado ni Calinisan, nagsisimula na ang paggulong ng hustisya para sa mga missing sa Bungero. Corina, kanina nagkaroon din ng press con si SOJ Remulla at kinumpirma niya na kasalukuyan na rin iniimbestigahan itong ang mga pulis na umano'y sinampahan ni Patidongan ng reklamo dahil nga sinabi niya na intertwined itong drug war dun sa missing sa Bungeros case ay in terms of sa mga involved na mga pulis na nagsasagawa ng mga operasyon na to. Corina. Okay, so malinaw naman na siya ay malakas ang loob sa pagpapakita ng kanyang mukha. Sa ngayon, meron bang eksaktong dahilan kung bakit nagdesisyon na siyang magpakita ng mukha? Oo, Corina, kanina first public appearance niya to. Kanina sinundan natin siya mula doon sa kanyang pag-appear sa isang press con kasama yung mga pamilya ng mga biktima sa UP Diliman hanggang doon sa may Napolcom. Ang sabi niya ay wala na raw siyang pakialam dahil nga lumalabas na rin daw naman yung kanyang mga litrato sa internet. At sabi niya bahala na raw ang media kung ipapakita na raw ang kanyang muka o hindi. Pero ngayon niya siguro pinagkaiba nito. Ngayon kasi nakapagsampa na siya ng kanyang isang official complaint affidavit sa Napolcom at hindi na lang mula sa mga interview doon sa media. So ito yung nakikita kong pinakamalaking difference sa mga naging statement ni Patidongan ngayon. Pero ayun nga, ayun yung sabi niya kanina na ready na raw siyang ipakita yung kanyang mukha at wala na raw siyang pakialam kung makikita ito ng mga tao sa social media. Corina. At nagsalita na ba ang mga pulis na idinawit niya dito sa kaso? O Corina, sa isang text message kanina nga lang, pinadala sa mga reporter na yung mga pulis na pinangalanan ni Patidongan ay ready raw sila
na harapin itong mga akusasyon ni Patidongan at mariin daw nilang itinatanggi yung kanilang involvement dito sa kanyang mga paratang, particularly sa missing Sabongeros case. Ready raw silang i-face ito head-on at sasagutin daw nila yung mga akusasyon sa kanila sa isang proper forum. Corina. Huli na lamang, Joash, meron na bang latest tungkol sa mga nakita nilang buto? Well, anyway, makukuha natin yan mula sa report ni Francis Volve na susunod na. Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat live mula sa Camp Crame sa Quezon City.